So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista. Yan, nako. Pag-usapan natin etong si Pulong ha. Etong si Pulong na masarap ang buhay. Ha? Grabe, parang pabanjing-banjing lang, parang paano lang papetex-petex lang sa kanyang trabaho ha. Yan, pag-usapan natin to. Pero bago ang lahat ha, kung bago lamang ikaw sa aking YouTube channel, please subscribe na po muna para mahaba-haba pa po ang ating mapag-uusapan. So eto si Pulong, bidang-bida ngayon, ha? Bidang-bida ngayon sa mata ng ating mga kababayan, talagang pinagtatawanan at kinaiinisan, kinaasaran etong si Pulong Duterte. Bakit nga ba siya kinakaasaran? Ganito naman kasi, ang kapal naman kasi rin ng mukha nito, ha? Tingnan mo, ha? Tingnan nyo. Sumulat siya kay Speaker of the House, Bo GD. Humihingi ng permit to travel. Wala namang problema kung mag-travel, di ba? Pero ang matindi kasi dyan, ilang bansa ba yan? 15 o 17 na bansa ang pupuntahan niya. Mula December 15 to February 20, kung hindi ako nagkakamali, mga ganyan. December 15 to January 20. Napakatagal. Isipin mo ilang buwan mawawala etong si Pulong. Pero, for sure, kahit wala yan dyan sa kamera, sumasahod, sa sahod yan. Ha? Sasahod yan. Ngayon, ang sabi naman nito sa Pulong sa sulat niya, yung gagastusin na daw niya dyan, galing sa sarili niyang pera. Ibig sabihin, galing sa sarili niyang bulsa yung gagastusin niya dyan. Kunyari naniniwala tayo sa sinasabi niyan si Pulong, di ba? Wala namang ganyan eh. Wala namang ganyan, sariling pera. Sus, kami pa, utuin mo. Pero pagpalagay natin, nauuto tayo, naniniwala tayo kunwari. Hindi pa rin tama yung magbakasyon siya ng ganyang katagal, mawala sa kanyang trabaho ganyang katagal. Kasi pinapasahod natin siya. Grabe naman magbakasyon, ganyang karami, ganyang katagal. Diba? Kung di ba naman kakapalan na mukha ang pinapairal netong si Pulong para magbakasyon ng ganyan pagkabahaba-haba. Ba't hindi na lang siya mag-resign? Diba? Total, wala rin naman siyang silbi sa Kongreso. Wala pa siyang naipapile kahit isang batas. Wala pa siyang naipapasang batas. Hindi ako nagkakamali. Wala talaga. Di ba? Ilang taon na congressman yan. Ni isang batas, wala pang na isa sa batas yan. Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, wala pa rin naipapile yan. Ibig sabihin nun, anong trabaho niya pala na ginagawa doon sa kongreso? Tapos, nakuha pa mag-travel ng pagkatagal-tagal. Tapos, may sahod yan. Sabi naman niya ron, atid siya ng session nila sa plenary ng online. Pagbalagay natin, Zoom. Yun ang sabi niya ron. Di ba? Pwede na nagtatrabaho rin naman pala, pero hindi approve ha. Hindi approve sa taong bayan niyang pasumsum-sum na yan. Dapat, etong si Pulong, mag-resign. Kasi nga, inuuna niya pa, yung travel niya sa ganyan karaming bansa. Di ba? Ngayon, marami nagsasabi, baka nga raw kasi tatakas na etong si Pulong. Baka raw tatakas na to. Kaya ganyan katagal ang bakasyon niya. Kasi kung matatandaan natin, yung kaibigan na lang si Eric Yap, nadadawi talaga ngayon sa flood control, sa katunayan. Hindi ako nagkakamali, si PBBM, pinapris na yung kanyang mga ari-arian. Alam naman natin, etong si Eric Yap, malapit daw dito kay Pulong. Ngayon, kaya raw itong si Pulong, aalis ng bansa kasi nga, baka nga raw biglang may mahalukay, magdadawit kay Pulong, mas mabuti nang nasa ibang bansa siya. Oo nga naman. Diba? Kasi sa oras na madawit to, at nandito to sa Pilipinas, aarestuhin lang kaagad to ng ating otoridad. Kasi nga, alam naman natin, sinabi ni BBM, kung sino yung tinuturo ng ebidensya, yun ang mananagot. Kaya marami nagsasabi, baka raw may iniiwasan etong si Pulong. May ina-anticipate, kumbaga madaling salita, sigurista. Naninigurado etong si Pulong sa kanyang kaligtasan, sa kanyang kalayaan. Para pag nagkaletse-letse nga naman, nasa labas siya ng bansa. Baka raw gagayahin niya si Saldico. Pero sana, wag pagbigyan wag payagan ni Speaker Bo GD. Kasi sayang lang talaga ang ipapasahod dito ng mga Pilipino kung pa-online lang to. Di ba? Sayang na sayang lang talaga. Kaya, hindi mo masisi yung mga kababayan natin kung
batikusin etong si Pulong Duterte. Kasi para sa kanila, para sa ating mga kababayan, etong si Pulong, talagang congressman na papetiks-petiks, congressman na pakaang-kaang, congressman na parelax-relax sa buhay. Kasi makakapag-travel pa ng ganyan sa dami ng problema sa Davao. Hindi niya ba naisip? Kailangan siya ng Davao? Kasi sa Davao, konting ulan, baha. Diba? Konting ulan, tambak yung basura sa kalsada. Konting ulan, nahihirapan yung kanyang mga kababayan kasi nga bahain. Bahain yung Davao City. Sa totoo lang, bahain yung Davao City. Hindi ko yan invento dahil nakikita yan sa balita. Binabalita mismo yan ng mainstream media at kalat yan sa social media na yung Davao ay napakapangit kasi nga bahain. Yan ba yung sinasabi ng mga dilis na Singapore ng Pilipinas? Pangit yung Davao City kasi bahain. Di ba? Totoo naman bahain yung Davao City na nagpapangit sa lugar nila. Totoo naman yan, binabaha sila, di ba? Kaya etong si Pulong dapat wag na muna ito magbaka-bakasyon. Unahin niya yung lugar niya na binabaha. Maawa siya sa mga kababayan niya. Hindi ba siya naawa? Na kapag buwabaha, konting ulan lang, binabaha agad yung mga kababayan niya. Hindi ba siya naawa? Bagay marami nagsasabi, marami daw dyan sa Davao City, mga mahihina daw mag-isip kasi syempre, panay boto pa rin nila sa mga kandidato, sa mga politiko na alam naman nilang hindi nagtatrabaho. So marami nagsasabi niya, marami raw walang isip dyan sa Davao City. Sabi lang yan hindi ko sinabi yan pero balik tayo rito kay Pulong balik tayo kay Pulong. Pag ito talaga pinayagan, nako hayahay ito kasi napakasarap talaga mag-travel. Kahit kami, nagta-travel kami ng pamilya ko, napakasarap talaga pag nasa ibang bansa kasi yung experience mo ron, first time mo sa ibang bansa, makikita mo yung ganito, makikita mo yung ganun. Ito pang si Pulong, 15 o 17 ba yan na bansa yung pupuntahan niya? Wow, hanip talaga, mapapasana all ka talaga dyan. Kaya yung mga vlogger na mga traveler, yung mga travel vlogs, binabatikos din to si Pulong, binabatikos. Kasi alam nila yung gastos kapag nasa ibang bansa. Kasi syempre nga, travel vlogger nga yung mga travel vlogger nga sila. Alam nila kung gaano kagastos, kamahal ang mag-travel. Tapos itong si Pulong, 15 to 17 na bansa ang pupuntahan niya. Tapos galing sa sarili niyang pera ang gagastusin niya. Ang maniwala dyan, si Raulo. Di ba? Maniwala dyan si Raulo. Ako, sigurado yan. Ako tingin ko dyan tingin ko dyan. Para talagang may iniiwasan etong si Pulong na bulilyaso rito sa Pilipinas. Tingin ko lang hindi ako sure. Para talagang may iniiwasan to na mga hindi niya kontrolado. Kasi syempre, hindi mo masabi. Pag may kumanta, idinawit siya, lalo yung kaibigan niya, kumanta, o just in case, di ba? Yari talaga kapag ito ay naikanta. Pwede talaga itong arestuhin. At kapag nangyari yun, bulilyaso talaga siya bilang pagkakongresista niya. O kayo, di ba, mga kababayan? Kayo, anong sa tingin nyo? Dapat bang payagan etong si Pulong mag-travel, maglamyarda, magpakasarap-sarap, paikot-ikot lang sa buong mundo habang ang mga taga Davao City konting ulan binabaha agad at nahihirapan? Di ba? So, i-comment nyo nga inyong reaction pero bago tayo matapos, huwag niyo po kalimutan please subscribe po dito sa ating YouTube channel. Backup channel natin to, lalong-lalo na nahack yung account natin kanina sa Facebook. So, huwag niyo po kalimutan, paki-subscribe po itong YouTube channel natin. So, hanggang dito na lang, magandang gabi, salamat po.